Ang ating pagkilala ba sa kabutihan ng isang bagay, is that already good enough? For us to say that something is good, and we acknowledge that it is good, is that good enough? Or i-jack up po natin ng konti yan? Is thanking the Lord for His goodness already good enough sa araw-araw? Parang yung kanina rin yung acknowledging that the mercies of our God never come to an end. Itong awa niya ay bago sa araw-araw at dakila ang kanyang katapatan. So, if we're going to blurt out these words, if we're simply going to acknowledge the goodness of God, the mercy of God every day, is that it? Like what I said kanina, di ba, hindi ito sapat na ganun lamang. Tama din, mga kapatid, mga kaibigan, that we have to acknowledge what is good. We cannot ignore what is good. Hindi pwedeng deadmahin ang mabuti. That would be pride and arrogance if we would do so. Dapat maging thankful talaga tayo. Pero I would like us to see also that we are governed by a principle that is beyond what is good and what is bad lamang. Hindi natin tinitignan ang buhay natin sa pamagitan lang ng snapshot. Ang gusto po natin makita natin yung long-term na buhay po natin. Just like what we have seen kaninang umaga. Na hindi natin pwede, we cannot glory in the present or glory in the past. We have to see that the best is to come because Christ will return one day. At kinakailangan natin makita ang ating buhay nagko-correspond sa katotohanan ni Kristo. Hindi tayo para magsabi, buti pa nung araw, ganyan. Kung talagang Kristiyano tayo, makikita natin that the Lord is at work in our lives. We cannot say, buti pa nung araw, may mga madalas, may mga tao, buti pa nung araw, may kaya kami. Buti nung araw ay meron kaming kakayahan na gito, may ganyan. Pero kung talagang nakay Kristo ka, you will say na, Lord, if those are the things that took me away from you, and then salamat sa inyo, Panginoon. At ako ay nakakilala sa inyo, at kahit yung mga bagay na itinanggal nyo sa akin, at hindi yun naging kalooban nyo, and that is the way for me to learn, then papuri at pasasalamat sa inyo. Kaya nga tayo mga kaibigan, lampas tayo sa anong tingin ng tao lamang na mabuti at masama. Lampas tayo sa mga bagay na pabor at hindi lamang pabor sa atin. That's why we go back to the words of the Apostle Paul, that all things are working together for our good. If we truly have been called according to God's purpose, di ba? Doon natin nakikita palagi ang kabutihan according to the purposes of God. For our redemption, for our sanctification, for us it to be like Christ. Kaya mahirap sabihin lamang na mabuti ang isang bagay. Minsan nga, yung mabuting bagay, yung pang dahilan para tayo po ay mapahamak. Dahil mali ang pagkakahandle natin ng magagandang bagay na ito. At we have to learn. Just like what we have seen in the life of King Solomon. Yung mga bagay na mabuti nga, sobrang ganda ng mga bagay-bagay, ay naging patibong pa para sa kanya. So walang masama doon sa mga kayamanan na yun. Ang masama doon yung puso ni Solomon. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay para lalo tayong matuto. He will give and He will take away according to His wisdom. At tayo po yung nagtitiwala doon. Why? Because His mercies are new every morning. They will never come to an end, and great is His faithfulness. So if we are God's elect, if we are part of God's children, papuri at pasasalamat sa Kanya sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Because He is making us more and more like the Lord Jesus Christ. He's preparing us for eternity. So I have entitled our message, When Light Shines Upon the Blinding Darkness. Nang sumilang ang liwanag sa nakabubulag na kadiliman. So ano pong nangyayari pag ating pong naengkwentro talaga ang ating Panginoong Hesukristo na siyang liwanag ng sanlibutan, the light of the world? So what happens to you when you really encounter the Lord Jesus Christ? So on the one level, yes, makikita po natin that Christ is doing something na nakakapagpagaling talaga ng mga bulag. For example, in our story. So merong good talaga nangyayari. 'Di ba? On that level, as we see. Pero there's something more also than just that we have to see. Kasi hindi natin masusukat ang pagkilos ng ating Panginoon according sa ating sariling expectations. We cannot always expect that what God is doing in our lives ay sa magagandang bagay. Kasi kung talagang nakay Kristo ka, kahit yung mga bagay na hindi maganda, ginagamit ng Panginoon yan. The Lord is also using that. The Lord is using even the very difficult things sa ating buhay. Mga bagay talaga na ikaw ay mangingiwi ka talaga. As mag-struggle, you're going to wrestle with that. But the Lord is using that for the good of His people. Kaya we cannot say na, Lord, sana ay
Sana ay mas maigi pa nung araw nung payapa pa ang buhay. Pero you know what? God is doing something that exposes your sin. Even kahit nga wala kang kasalanan sa isang sitwasyon, pero na-expose pa rin ang puso mo dun eh. Ikaw ba magtitiwala ka ba sa Kanya o hindi? Di ba? So ganun kabuti ang Panginoon. Kasi parang pinapakilala niya lalo tayo sa ating mga sarili. Na may mga bagay pala na kinakailangan nating isuko pa sa ating Panginoon. And so in the previous section, makita po natin yung refusal ng mga Hudyo na maniwala kay Kristo, na ito po ay nag-escalate, na tinawag na siya ng mga insults. Tinawag siyang Samaritano. At alam naman po natin, mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. They look at them as racially inferior. They see them as they see religious compromise sa mga Samaritano. Hindi sila mga totoong mga Hudyo. They see their worship as defective. They see their scriptures as kulang. So maraming mga ayaw ang mga Hudyo sa mga Samaritano. At hindi lamang yun, tinawag nila si Kristo na meron daw siya pong demon. He has a demon. And of course, the Lord Jesus Christ said na dininay niya ito. And he would like to say, I'm simply honoring the Father. And sinabi rin niya na as he does that, anyone who keeps my word will have eternal life. He will not die. And so sila ay gusto nang patayin si Jesus Christ at kasi tingin nila na para bang yung sinasabi niya taliwas sa kanilang paniniwala. They wanted to kill him. And all the more, the Lord Jesus Christ says na believe in me and you will live. And so they were all the more angry kasi they took his word literally and so hindi na po nila naintindihan yung sabi ni Kristo. Sabi nila, kung totoo si Samo, edi mas dakila nga pa kay Abraham. At sa mga propeta ay nagkamatayan na yung mga yan. At sabi ng ating Panginoon, ni-reiterate niya na hindi man ito tungkol sa aking sariling glory. Ang Ama ang nag-glorify sa Kanya at hindi nila kilala ang Ama. And the Lord Jesus Christ says, I cannot do anything but to do the works of the Father. So that is what He's simply doing. And He would even say, Abraham saw my day and he rejoiced. So lalong na-trigger yung galit ng mga Hudyo. The Lord uses the word I am and then they were all the more triggered. And right there and then, ang ginawa po nila ay sila ay pumulot ng mga bato dahil gusto nila siyang patayin. They said, hindi ka pa nga 50 anyos, tas paano mo sasabi na nakita ka ni Abraham? Before Abraham, you already were. And so they were provoked to anger. They wanted to stone him at that moment. So tunay nga, as we have seen last time, yung ating pong patuloy na pag-reject sa katotohanan, ito po'y magdudulot ng insult, mockery, harm, and even death. It will cause even death. Yung mga taong ay sa katotohanan, sa isip na pinapatay na nila, kung hindi lang bawal pumatay sa ating panahon, papatay na nila yung mga taong nagdadala ng katotohanan. Hindi na rin malayong mangyari sa atin yan, kagaya sa West na kung saan ay ia-outlaw na ang pagpe-preach ng against the sins ng mga tao sa lipunan. At nagagalit na sila. Pero even in our level, dito pa lang sa atin, you will also see that if you preach the truth at tinumbok mo talaga ang kasalanan, we are being called out of sin and darkness, people will really hate that. At ang magiging conclusion niyan, it's either na umalis sila or they will have so much hatred upon the truth bearer or they will submit to the Lord Jesus Christ. Yun talaga palagi. Kung ano yung panahon ng araw, ng panahon ni Kristo, ganun pa rin naman talaga hanggang ngayon. Dahil ang tao ay ayaw bumitiw sa kanyang kasalanan. And even now, people claim to be Christians. They will profess faith in the Lord Jesus Christ. Pero, pag tinawag na sila na lumayo sa kanilang kasalanan, lumayo sa pagtitiwala sa sarili, na talagang sumuko kay Kristo na siyang mangangalaga ng kanilang buhay, yun ang ayaw na ayaw ng tao. Ay na ipagkatiwala ang kanilang buhay kay Kristo. Ay na ipagkatiwala ang kanilang pangailangan kay Kristo. Ay na ipagkatiwala ang desires ng puso nila kay Kristo. They want to be satisfied in the world and not in the Lord Jesus Christ. Kaya talaga ang paging bahagi ng iglesia, biyaya lang talaga. Sobrang biyaya lang talaga. Habang pinababanal ng Panginoon ang kanyang bayan, taliwas ito sa paniniwala ng mundo. Pero salamat na lamang ay mabuti ang Panginoon sa atin at ang kanyang awa ay hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Patuloy niya po tayong tinuturuan at makita po natin yung value ng submission sa ating Panginoon Kristo. So coming to our verses today,
ang ating Panginoon ay siya po ay nagmilagro at siya po ay nagpagaling ng isang bulag. At kagaya ng aking sinabi na noon dati, pag kayo po ay nakabasa ng mga miracles sa Bible, it's not about the miracles themselves. It's about to whom the miracle point to. Kaya nga ito ay tinatawag na miracle signs. Ang signs po, meron pong tinuturo ito. Hindi ito tungkol sa milagro mismo. So pag sinabi na, tignan niyo yung signage, papunta dun sa dugod, sa second floor, andun yung church namin, may sign. Huwag tayong matuwa dun sa sign. Matuwa, dun tinutumbok ng sign dapat. Dapat ganun tingin natin sa, kaya nga siya sign eh. Hindi naman yung sign ang dapat ikatawa. Kahit gaano pa kaganda ang sign, gold-plated yan, nakalagay C2 CGC or what, di ba? Kahit sobrang may ilaw-ilaw pa yan, it's just a sign. What it points to is what is important. Kaya dapat tignan po natin ang lampas lamang sa miracles na ito. Huwag tayong matuwa lamang doon. In our story, you will see greater truths than just the miracle. Habang ang mga milagro na ginagawa ng ating Panginoon ay tunay nga nakakamangha, pero miracles themselves will not never save anyone. Hindi nakaliligtas ang mga milagro. Ang kinakailangan makita yung Mesiyas at ang tugon sa Kanya ng pananampalataya. Yun ang tinutumbok dapat ng miracles. We have to see the Savior. And so may our message remind us that the light of the Lord Jesus Christ makes the heart and not just the eyes truly see. Ang liwanag ng Panginoong Hesukristo, ang tunay na nagbubukas hindi lamang ng mga mata, kundi ng puso upang makakita. So, importante sa atin is hindi yung mga mata na buksan, kundi yung mata ng ating mga kaluluwa, yung mata ng ating mga puso. So, tunay nga, yung mga milagrong ito should not encourage being drawn to the miracle itself. Ang kinakailangan po natin dito ay makita ang kaligtasan at ang kapatawaran kay Kristo at ang ating tugon ng repentance at ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga kahit yung mercies ng Panginoon which are new every morning, for what? If it is not for salvation, then it is still for our destruction pala ang patutunguhan ng lahat na ito. So sobrang kapos ang kaunawaan ng tao. What we want to see is that mercies that will lead to God's glory forever. Mercy that will lead us to be acquitted when we are found guilty before God, before our great judge. Ang mercy na gusto natin yung kaawaan tayo para hindi tayo parusahan ng Panginoon sa Kanyang pot magpakailanman. Mercy na magdadala sa atin sa Kanyang presensya magpakailanman. Yun ang dapat tinutumbok ng lahat ng mercy. At ganoon din po ang mga miracles na ito. The same principle. Maiwan tayo sa mga milagro sa kababalaghan. Para saan? Kung hindi ka naman nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Ayun ang nangyari kahit nung araw na iyon. And so, may the Lord lift up that veil in the eyes of whoever it is that we are still blinded. At kung ano may mga tira-tira pa natin mga dapat pang mas maintindihan, naway bigyan tayo ng liwanag ng ating Panginoon. So, dalawang bagay ang nais kong makita natin in our message. Unang-una, the true light gives meaning to suffering. So, the true light gives meaning to suffering. So, hindi po tayo talaga sure kung kailan ba nangyari ang event na ito. Ito po ba ay immediately following the last story na kung saan ang mga Hudyo ay namulot na ng bato para ibato kay Kristo? Or did it take a little while bago ito mangyari? So, hindi natin alam, even nung ni-research ko yung mga commentators, hindi rin nila din sigurado. But what we can observe ay yung pagkakaiba ng mga Hudyo in the last chapter at yung blind man sa story natin ngayon. May kita po natin yung progress nito, nung blind man na ito, from receiving his eyesight to later on how he will respond to the Lord Jesus Christ. So we'll see that later on sa pagdaan po ng panahon. And so, we can see here in verses 1 to 3. Sabi po dito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak ng nabulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumugot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So nakita ng ating Panginoon itong bulag na lalaking ito, na tinanong tuloy siya.
Dahil bulag eh. Na ano ba ang sanhi ng kabulagan nito? Kaninong kasalanan? Kasalanan ba niya? O kasalanan ng kanyang mga magulang? Ngayon, bakit lang tinanong yung question na yan sa ating Panginoon sa Kristo? Why did they ask that question? It is because, according sa commentators, yung mga Hudyo during that time believed na ang kasalanan ay may corresponding na kaparusahan. So, hindi naman talaga totally wrong, di ba? Doon naniwala sila, mayroong ganong klaseng relationship talaga na ang suffering is directly caused by sin. Merong one-to-one correspondence, may magkatapatan sila na pag nagkasala ka, merong kaparusahan na katapat ito. Something like an eye for an eye, a tooth for a tooth, something like that. Diba? So yung principle na ganon. Kaya nga sila nagtatanong dun sa ating Panginoon, sino ba ang nagkasala? Yung tao bang ito o ang kanyang mga magulang? And take note, siya ay pinanganak na bulag mula nung siya isilang. And so they were thinking also, they believed na may possibility na baby ka pa lang sa loob ng tummy ng nanay mo, kagaya ni baby care, nagkakasala ka na doon sa loob. So meron silang ganong klaseng mga kaisipan. Na baby ka pa lang, ikaw ay nagkakasala na. Kaya paglabas mo sa mundo, meron ka ng magiging issue. Diba? Sa iyong kalusugan, something like that. So, they believe na merong direct na moral at saka may correct connection na moral ang sin at saka ang suffering. So, ito rin po na makikita natin po dun sa aklat ni Job kung saan si Job was being accused by his friends. They were saying na, siguro ito yung ginagawa mo, kaya ka pinarusahan ng Panginoon. Diba? Ito siguro yung guilty ka sa mga kasalanan ito. They said na since ang Diyos ay tapat, ang mag-suffer ka man, meron ka kasing ginawa. Diba? So, yun ang kanilang paniniwala. So, tama po ba sila? Now, the Lord Jesus Christ says, in verse 3 again, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya. So, kinorek ng ating Panginoon yung kanyang understanding tungkol sa connection ng kasalanan at saka ang suffering. Sin and suffering. So, yung existence ng sin ay hindi naman tinatanggi. Diba? We know that the Lord Jesus Christ did not say na wala namang sin. Pero what is made clear is that to connect yung blindness ng lalaki ito sa isang particular sin na siya man o ang kanyang mga magulang, ay hindi yun sabi niya, hindi yun ang dahilan. Sabi niya na ang dahilan kung bakit ito ay nangyari, para maipahayag ang works ng Panginoon. So that is the reason why. So we know very well, mga kapatid, mga kaibigan, that there is really a connection between sin and suffering, calamity and death. We know that all of that has come upon the world because of sin. So in a general sense, totoo naman talaga na meron talagang connection ang sin at saka suffering. Even the Old Covenant has warnings of punishment because of sin. Pero hindi dapat natin isipin na may one-to-one correspondence ang suffering at saka kasalanan. We cannot say that in a general sense. At yun sabi ng ating Panginoon, hindi naman yan ang dahilan. It is so that the works of God will be displayed sa taong ito, sa pamagitan niya. So, isipin po natin yung misconception at saka error nung magkaroon tayo ng one-to-one correspondence. Kung tayo po ay naniniwala, kung yun ang paniniwala po natin, na ang kasalanan or ang kamalian ay naging dahilan ng isang certain suffering nang wala namang klaro at scientific na connection, kung wala namang halimbawa, for example, nagpabaya ka sa buhay. Di ba, hindi ka nag-ingat. Naging reckless ka. Napahama ka tuloy. That can be explained. Na napahama ka because of your own foolishness. Hindi po ba? Pero we cannot see everything in a simplistic way na walang logical explanation. Basta i-connect lang natin ang kasalanan at saka ang misery or suffering. If we always connect sin as a cause of our suffering in a direct way, then we will think na para ma-end po ang ating suffering is to identify our sins and then we confess and repent from it. Di ba? Yung isipin natin, yung pala ang cause ng suffering. Kaya pala ako hindi yumayaman kasi meron pala akong meron pala akong naninigarilyo kasi ako. So, baka yun na. Baka yun yung yun yung dahilan na. Itigil ko nga to para i-bless ako ng Panginoon.
O baka kaya ako hindi ako nagkakaroon ng boyfriend or ng girlfriend dahil sa meron akong kasalanan in the past. And yung walang connection, walang klarong connection. Tapos mag-iisip ka ngayon ng kasalanan mo para ikaw ay makuha mo yung gusto mo or ikaw ay gumaling sa karamdaman mo. So now, this will result, I believe, in what Paul is saying na worldly grief. Na kaya ka lang pala na gusto mong na mag-repent sa kasalanan mo kasi nga, hindi mo nakukuha yung gusto mo sa mundong ito. Na yun lamang ang nakita mong consequence. Na in order for you to escape that consequence, then go back to search yung history ng buhay mo at hanapin mo kung baka may kasalanan ka doon. Because you just want to escape that suffering. Yung motivation mo for repentance is because you don't want suffering. So isipin niyo yun, dahil ayaw ko mag-suffer, hahanapin ko yung sin na yun at hihingi ko ng tawad sa Panginoon. So yun ang magiging epekto sa atin. And ito po ang error ng mga taong naniniwala that because of some unidentified, unconfessed sin that they are suffering, and not because we are sinners living in a sinful world. Napaka-individualistic. At yan po ang tinuturo sa marami, I would believe, evangelical circles. Baka may unconfessed sin ka, kaya ka hindi pinagpapala sa buhay mo. Dapat ma-identify mo yan, i-confess mo sa Panginoon, i-cast out mo yan para pagpalayan ka ng Diyos. Diba? Yan ang tinuturo sa marami na wala namang scientific explanation. Buti sana naninigarilyo. Kaya ka nagka-cancer. Ayun talaga, direktang talaga. Kaya ka nag-suffer. Kaya ka nagka-cirrhosis ng atay kasi manginginom ka. Yan talaga, makikita mo yung direct relationship. Pero para lang ikaw ay pagpalain dito, kaya ka mag-repent, and yan po ang nangyayari sa mga evangelical circles, yun po ang error nito. So even in our time, ito po isang bagay makikita po natin kung paano ang mga tao ay gini-guilt trip ng mga pastor or mga churches na kaya sila hindi pinagpapala ng health and wealth is because sila mismo ang kulang sa pananampalataya. Sila mismo yung ayaw maniwala. Meron silang kasalanan kaya hindi sila pinagpapala ng Panginoon. They teach as if in order not to hinder God's blessing, you make sure that you get rid of your sin. So, nagiging works righteousness na ngayon. Diba? Para ikaw ay maging pabor sa harapan ng Panginoon, ayusin mo kasi ang buhay mo. Kaya ka naman pala. Kasi hindi ayos ang buhay, hindi areglado yung buhay mo eh. So, clearly such belief is falsehood. It is not for salvation or sanctification. It is for earthly security and ambition na naman. Kaya ang tao ay gusto mag-repent sa kanilang mga kasalanan. And so the Bible shows us of Job. Makikita po natin, si Job was an upright man and yet he suffered so much. Kaya nga mali yung mga kaibigan niya na i-connecta ang suffering ni Job sa kanyang ina-accuse siya ng kasalanan. Wala naman siyang kasalanan directly kaya nangyari sa kanya ito. The Bible also tells us na sinabi ni Kristo, He says that He is going to show Paul how much Paul must suffer for the sake of the Lord Jesus Christ Himself. So, ibig sabihin, may suffering talaga. Is it because Paul sinned? No, it is because it is Christ's will na siya po ay mag-suffer talaga. In fact, all of the apostles suffered themselves. The Bible also tells us that through many tribulations, we enter the kingdom. Lahat tayo, if we really are on the way to the promises of God, we have to go through these tribulations. So ang Bible po ay replete, paulit-ulit ng information about the suffering upon God's people, even or especially as we strive in faithfulness. So the point is that suffering is an expected norm in a sinful world because of sin. But at the same time, we cannot always blame sin for a particular suffering. So yun yung abuses and excesses. So sa halip na tumingin ka sa ginawa ni Kristo, titingin ka ngayon sa magagawa mo. Ang kailangan ko lang pala i-surrender ko tong sin na to para i-bless ako ng Panginoon. Saan makita mo yung connection? Kaya mo nga kailangan ng tagapagligtas kasi makasalanan ka. At kahit wala ka pang suffering, you are still condemned before God because you are not in Christ. So yun yung nawawala tuloy ngayon dahil sa mga maling turo na kung sino-sino mga mangangaral at mga churches, hindi tuloy napipreach ang totoong ebanghelyo. Nakokorap ang katotohanan. Kaya nga mabuti at in-address ito sa text na ito, you cannot blame sin, parents man o ng tao ito, kaya siya nabulag, pero para ma-display ang works ng Panginoon sa kanya. Yung sabi ng ating Panginoon Jesucristo. And so here we have the greater reason
to see the blindness of this man from birth, and that so the works of God ay ma-display sa pamagitan ng lalaking ito. Now, ano ba yung works of God that should be displayed to this man? Is it so that Christ will show His healing power? Para lang makita ng mga tao na may kapangyarihan si Kristo magpagaling? Si Kristo ba ay makukompleto niya ang kanyang misyon sa pamagitan ng pagpapagaling? Yung ba ang tinutumbok nito? Na, para ma-display na si Kristo ay nagpapagaling, kaya nabulag yung lalaking to. Yun ang work ng Panginoon. Yun po ba yun? No, hindi. Because we can see that the Lord Jesus Christ had healed countless times. Hindi natin mabibilang kung gaano karami siyang milagrong ginawa. Pero natatapos ba ang kanyang gawa sa pamagitan ng mga milagrong to? Hindi. God's work through the Lord Jesus Christ is the mission of the Lord Jesus Christ that will culminate in the cross. Kasi yun talaga ang tinutumbok ng lahat na ito. Kaya maiwan lang tayo sa milagro at connect na natin si Kristo sa milagro at tayo po ay naghahanga din na may milagro mangyari sa atin sa ngalan ni Jesus, ay nagkakamali tayo. Dahil hindi naman yung tinutumbok ng lahat na ito. Sabi ng ating Panginoon, so that God's work will be displayed to this man. So it's the whole of the mission of the Lord Jesus Christ. The miracles pointing to Him. Sino ba siya? Anong ba identity niya? Because one day, He's going to die for our sins. The reason for His coming is not merely to heal, to feed, or to teach. Ultimately, ang role ni Kristo dito is to save humanity from sin and death. Kaya nga po sinasabi natin, we call Christ's work on the cross as His finished work. Dahil kahit gaano siya magpagaling, kahit gaano siya magpakita ng anumang magpakain ng ilang libo, kung hindi siya mamamatay para sa ating mga kasalanan, mission was not accomplished. So yun po ang tinutumbok ng lahat ng ito. Kaya sana makorek din yung mga kaisipan po natin dito. At dahil kay Kristo, at i-claim ko yan sa ngalan ni Kristo, magkakaroon ako ng magandang bahay. O i-claim ko sa ngalan ni Kristo, ako ay magkakaroon ng isang magandang negosyo. Kaya dun nanggagaling yung error na ito. Akala nila, nakasentro sa kanila ang pagkilos ng Diyos. Nakasentro sa mga gusto ng puso nila sa mundong ito ang pagkilos ng Panginoon. At kung sila ay gagawa lang ng maganda sa buhay nila, ay papaboran sila ng Diyos at sila ay pagpapalain dito. Pero hindi naman yun ang gawa ni Kristo. Ang kinakailangan matumbok natin lahat ay kapatawaran ng kasalanan at ang ating kaligtasan. That's what we need. That is how we know that the God is working. Kung susukatin lamang sa yaman, orang mga magandang buhay, maraming wala kay Kristo na mas magagandang buhay na dihama kaysa sa mga mananampalataya. Maraming mga taong hindi naniniwala sa Diyos at sobrang masama din sila, even morally, they're not morally upright, and yet if you look at their lives, yun ang maging sukatan po natin, lamang na lamang po sila. And do you say that God is really blessing them? That will lead to His glory forever? No. Hindi. So we look at the cross. Ang work ng ating Panginoon for our real good is the cross of the Lord Jesus Christ. And verse 4 tells us, kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. So tunay nga kinakailangan gawin ni Kristo ang gawa ng Ama. At sinasabi niya habang ito ay may araw pa. Dahil dating ang panahon na paggabi na, kinakailangan huminto na sa pagtatrabaho. So makikita po natin yung illustration from the everyday life. Habang araw pa, kilos ka, trabaho ka. Pagdating ng gabi, hindi ka na makakapagtrabaho. So kahit tayo work from home at graveyard, siguro alam naman natin yung sense nito, no? Diba? Kasi ngayon, kahit ka magtrabaho ka, may araw man o wala, gabi man o liwanag, kayang-kaya magtrabaho ngayon eh. Pero yung normal po na buhay talaga, sa umaga or hapon, ang pagtatrabaho, pagdating po ng gabi, ay hinto na, pahinga na. And so ito ay pinapakita sa atin dito, yung urgency ng finished work ng ating Panginoon. So tama, yung mga healings na ito ay mahalaga, ang mga miracles ay mahalaga, pero yung greater work nito is to all of this to point to the Lord Jesus Christ on the cross. Yung issue po dito, hindi para tayo po ay gumaling sa mga miserableng buhay natin dito. All of this is only pointing us to the saving work of the Lord Jesus Christ. At sa particular na kwento po natin na ito, tayo po'y tinuturuan
na wag po tayo malaglag sa one-to-one correspondence of sin and misery. But that we need to see is that the salvation we have in the Lord Jesus Christ delivers us from sin and all of its consequences. Ultimately, eternal punishment from God. So dapat yun po ang makita natin. Makita po ng mga tao. At tayo po ay kinakailangan mag-labor ngayon, habang tayo po ay may panahon pa, while it is day. We want to labor with urgency. We want to labor with na may malasakit, may pagmamahal sa kapwa. Kung totoo po ito sa atin, dahil dating po ang panahon na babagsak na, magagabi na, it's already too late, and we can no longer work. So we have that urgency too. And again, the urgency is not para magpagaling tayo ng magpagaling ng mga tao sa paligid natin. We have to bring the gospel to people. Yung magbibigay talaga ng kaligtasan. Not to give them hope that life will be better on earth. We're not saying it's not going to happen, pero hindi yun ang tinutumbok natin. Hindi tayo magbibigay ng mga false hopes sa mga tao. What we want is to bring them to Christ. Kasi dating ang time when it's already too late, whether namatay na sila or mamatay na tayo, wala na pagkakataon, we have to work while it is day. Not to heal, not to feed, but to point them to Christ. To bring them to faith and repentance and faith in the Lord Jesus Christ. And verse 5 says, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So as the Lord Jesus Christ says, meron talagang pagkakaiba or may blessing talaga habang siya po ay nahandi dito sa mundong ito. Nung dumating po si Kristo dito, everything has become clear and plain when He came. Yung dati mga mystery ay naging maliwanag nung dumating si Kristo. Such all of what we have in our story today, that the issue is not simply overcoming misery or suffering, but repentance and faith for the sake of salvation. Yun nga yung mga maling kaisipan ng mga Hudyo eh. Akala nila ganun yun eh. May correspondence ang sin at saka suffering. Akala nila ganun, akala it works that way. Kasi ano pa sila eh, blinded pa sila eh. Nakatinsa sa nagagawa nila. Nung dumating si Kristo, binigyan na ng liwanag ito. And a lot of other things that the Lord Jesus Christ made it plain and clear when He came. Ano ba ang kahulugan talaga ng law? Diba? Ano ba talagang obedience to the law? The Lord Jesus Christ made that plain and clear when He came. So there was really something special doon sa physical na presence ng ating Panginoon na nandito po siya. Nakikita po natin ang kabanalan in the flesh. Physical na katawan. Diba? We see kabanalan at work. Hindi mystery ang kabanalan. Kabanalan actually is very practical. We see that in the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Charles sa akin kanina, sabi, Pastor, meron palang mga tao, sabi niya, na ang tingin na sa Bible is something ethereal. It's something mysterious. Isang bagay na para bang hindi maano ng isip. Kaya ang tendency ng mga tao is to turn away from the Bible. Kasi akala mysterious ito, mga conceptual, abstract things. But it is not. Holiness is not abstract. Holiness is very, very, very practical and sincere. At nakita natin yan kay Kristo. Nakita natin ang holiness in action. Holiness when it comes to what it is on a day-to-day life. Nakita natin kay Kristo ang love in action. In the Lord Jesus Christ, we see what humility looks like. Truly, the Lord Jesus Christ is God in the flesh. And all the more in the cross. And even also, I would say more so in the resurrection. Nakita natin talaga, this is what it looks like pala. All of this, the will of God, the mercy of God, the love of God, we can see everything in Christ. We see everything demonstrated on the cross. Kaya sabi ng Panginoon, for as long as He was in the world, He is the light of the world. When He came, were undeniable special blessings. Nung dumating si Kristo dito, sobrang liwanag kahit sa mga apostol, na sabi nga ni Apostle John, what they have seen, what they have heard, what they have touched. But there was something different about this man that John would share with so much conviction. Nakita po na binabas na atin pong na-encounter sa preaching ni EJ. They had fellowship with God in the flesh. Isipin nyo, ganun ka-wonderful in the presence ng ating Panginoon. What a blessing while the light was still here, while the light still walked among men. Kaya ang ating verse, hindi man sinasabi dito, that since Christ is no longer in the world, at siya ay nasa langit na, ibig sabihin, He has stopped being the light. But I believe that there is something special
or there's something that God's people now long for since Christ isn't here with us physically anymore. Kaya may longing tayo. We want to see Him face to face. We want to see His return. True Christians will desire that. True Christians will want to see Christ come again, to return. And we want us to be resurrected from the dead just as Christ was. We are physical beings. We cannot help that. Hindi man tayo mananatiling disembodied mga kaluluwa. Hindi. Para makompleto ang ating pagkatao, kinakailangan natin ng kaluluwa at katawan na magkasama. Kaya nga temporary lamang ang langit eh. Ang ating pong tinitignan talaga is the new creation, where body and soul will be together once again in the glory of God forever. We are physical beings. We desire happiness and fellowship on a physical level. Because that's how we were created. Hindi po ba? That's why the Apostle Paul desires to depart and be with Christ, which is far better, sabi niya. Again, we wait to see His return, where He will establish His kingdom in its fullness. Yung kalubusan ng kapayapaan, tagumpay, kagalakan, kasiyahan na atin pong matatanggap sa Kanyang muling pagbabalik. So you see again, that's how the Lord Jesus Christ would address the suffering of this man. That's why we also know, it's clear to us din, ang ating business dito is not to promise healing upon people. Whether healing sa kanilang mga problema sa pera, problema sa karamdaman. Of course, wisdom will give us principles how to practically solve mga problema natin. Of course, that's that. Kasi kahit wala naman si Kristo, you can also apply that too. But all the more you will see the value of wisdom when you are in the Lord Jesus Christ. Kasi matututo ka na maging selfless at hindi ka na maging paranoid. Magtitiwala ka na sa Panginoon. Pero even more than that, ang tinitignan po natin dito is the works of God, which is redemption, which is holiness. Kaya kahit ang suffering po natin ay hindi meaningless. Because our suffering is still for our good in the Lord Jesus Christ. Therefore, when the light of the world came, He gave light to suffering and its meaning for our ultimate good. Because of the light, it makes us see the root of everything, which is sin, the root ng ating misery. Not so that suffering will go away if we believe in Him. Hindi naman tayo nabigyan ng liwanag para masabi na, oh, now that I am in Christ, I can expect na lahat ng suffering ko ay mawawala. Hindi naman ganun yun. But that truly believing in Christ will bring us to our real good, which is forgiveness and salvation, even if the suffering lingers or even if it does not go away. Kasi naintindihan natin ano para saan ang suffering. Naintindihan natin para saan yung mga bagay na mahihirap. Alam natin na sa kalooban ng Panginoon, gagamitin niya for our good. That's why the Apostle Paul prayed that God would remove yung thorn in the flesh niya. That he prayed for it several times. Pero sabi ng Panginoon, hindi daw. Kasi ang kanyang power, ang kanyang strength ay nadidisplay sa kahinaan ni Pablo. So, nasa Panginoon yun. Kung ano man ang ibigay ng suffering sa atin, we humbly say na, Lord, samahan mo ako dito. Maybe this is teaching me something. Baka ang kailangan ko, hindi para mawala ito, ang kailangan ko muna matuto magtiwala sa inyo. Magtitiwala ako sa inyong wisdom, Panginoon, na kung gano'n man katagal ito, kayo ang nakakaalam. Ano mga dudulot ng kabutihan sa akin o sa aking pamilya, sa mga tao sa paligid ko. But what I want is that you will be glorified. You will be honored even in my suffering. And that is only possible, brethren and friends, if you are in the Lord Jesus Christ. Doon ka lang magtitiwala sa Panginoon kasi naiintindihan mo ang place ng suffering sa buhay po natin. And when the light of the world came, who is Christ, that has become clear. That has become clear. That's why the Apostle Paul would even rejoice even as he suffers. He rejoiced even in his weakness para ma-perfect ang strength ng ating Panginoon sa Kanya. He has learned to be content. Ano man ang kanyang sitwasyon. Hindi ba yun ang tinuturo sa atin ng suffering? Of course, when you are suffering because of a certain sin, you should also be honest to know na yun kasi ang dahilan. Honesty will make you reflect on, ba't ka nga ba dumating sa point na ganyan sa buhay mo? Ba't nga ba nagkanda loko-loko yung mga bagay-bagay? Baka naman kasi meron kang ginawa din naman na hindi tama.
And you can directly connect that to a sin that you have done. Pero ang maging response mo pa rin doon is submission pa rin kay Christ. To entrust that to Christ pa rin. To repent from your sin and turn to Christ pa rin lalo. So ang ending palagi is submission to Christ. So yun po ang ending ng lahat na ito. And all of that has been made clear to us when Christ came. Diba? So that's what we can see here. Yung sa unang point. That the light of the world, the true light, gives meaning to suffering. Our difficulties, our suffering is never ever in vain. We can trust in the Lord. It is still working out for our good kung talagang tayo ay Kanya. The second point, the true light enables faith and obedience. Sabi sa verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. So, according sa mga commentators, hindi nila sigurado kung bakit ito ginawa ni Kristo. But however, we can draw some possible reasons kung bakit. Bakit kaya hindi lang na sinabi, gumaling ka na? Pwede naman yun, di ba? Pwede naman gumaling ka na sa kabulagan mo o buksan mo mga mata mo. And we're pretty sure, with Christ's power, that could have been effective too. Instantly, gagaling ang mamang ito sa kanyang kabulagan. We see that in Scripture too. Alam po natin from the Bible that God simply spoke and things came into existence. Nangyari mga bagay-bagay. However, may kita po natin dito, may ginawa ang ating Panginoon at may ginawa din yung mama na ito bilang tugon. May kita po natin dito that the Lord Jesus Christ dumura siya sa lupa at siya po ay gumawa ng literal na mud pack. Di ba yung mud pack natin ngayon, mabango-bango pa eh. Pero yung mud pack na ginawa niya, amoy lupa at amoy laway yun. At ito ay kanyang pinahid dun sa taong ito. But it shows us how involved the Lord Jesus Christ was. There was something from Him. There was something that He did. There was something that He applied to the man. Di ba makikita natin yung personal involvement ng ating Panginoon sa pagpapagaling ng mamang ito. It also reminds us of how God also made the world in 5 days. Kung paano intimately involved ng ating Panginoon na hindi niya binigla ang creation. He could have. Isa mga reflections ko sa Genesis many years ago when we went through that. That there was that para bang mga preparation for the coming of man in an intimate way. In stages na ginawa ang creation. And then ang tao din ang ginawa niya. We can also see that here probably. Kung paano ang tao ay hinulman niya rin mula sa putik, mula sa alabok. Just like what we see here in our story. So it reminds us again that God is the Creator, Jesus is God. That's sa mga nakita nating illustrations dito. And then God breathed life into man, and also the man was healed. So that's what we can see here. Yun yung isa sa mga reflections ng mga nabasa ko kung bakit ang ating Panginoon ay gumamit ng mud pack made out of saliva and the soil para pagalingin ang mamang ito. And then, verse 7 tells us, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe or Siloam at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. So nagbigay ang ating Panginoon ng utos sa kanya. So pagkagawa niya ng ito, ng samama na bulag, sa kanya, pumunta ka doon sa tubig ng Siloam. Tapos, you can take note that John wrote the name of the pool, yung lugar na ito. So because it has a meaning. At gagaya po ng ating nabasa, ang meaning nito ay sent or sinugo. Again, probably a reference to the Lord Jesus Christ, na bilang isinugo rin ng Ama. And so the man was healed in or by the one whom God had sent. So as the man was completely healed, nung siya po ay naghugas sa Siloam, he was also, which means sent or sinugo, he was healed by the one whom God had sent. The man obeyed and was healed, and he came back seeing. So makikita natin dito yung merong component ito na tinuturo ito sa atin. I hope we will see this more later. Pero here we see this as an overview lang. The Lord Jesus Christ did something and the man responded to Him in faith.
picture din how we respond to the gospel. Diba? So, instead na, basta gumaling lang, hindi eh. May ginawa si Kristo, may tugon, may ginawa rin yung mamang ito. And then verses 8 to 9 says, sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba yan yung lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumugot ang ilan, yan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang niya, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. So yung kanyang healing ay naging public. Yung mga kapitbahay niya, nakita siyang gumaling na. Sabi, oh, dati ikaw yung doon ka lang dati nakaupo ka lang doon. Tapos namamalimos ka lang nung araw For all this time, mula nung pagkabata mo, nakita na kita dyan Ikaw yung namamalimos. Sabi naman ng iba, kamukha lang yan, parang imposible naman. Na all this time all this ilang dekada na, tapos yung mamang to bilang gumaling. So hindi, kamukha lamang niya. Kaya nga, kinakailangang i-claim ng mama na ako nga yun. Ako nga yung pinagaling. Kasi nga, hindi makapaniwala yung mga tao na nakita sa kanya. And then verse says, paano kang nakakakita? Paano kang nakakita? Tanong nila. So sila po ay nagtataka, paano nangyari yan? Paano nga ba ang taong ito, na bulag mula nung siya'y isinilang, ay nakakita na ngayon? And then verse 11 says, sumugot siya, ang lalaking tinawag ni Jesus ay gumawa ng putik at pinahid iyon. Wait. Hindi nag-work. Sabi po sa verse 9, sabi po sa verse 11, sa English, sabi, he answered, the man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. So sinabi niya, itong way, para bata ako gumaling. Sinabi nung mama na si Jesus, ay ako daw ay after niya magpahid sa akin, sinabi niya ako ay pumunta sa Siloam at ako'y maghugas doon. Na ginawa niya at siya po ay gumaling sa kanyang pagkabulag. And then verse 12 says, they said to him, where is he? He said, I do not know. So para sa kanya, ito lang alam niya. And so nung siya po ay tinanong kung nasaan si Jesus, hindi niya alam. So mukhang hindi pa niya nakikita si Jesus Christ. Nung pinahid sa kanya yung putik at sinabing, maghugas ka sa Siloam at pumunta nga siya. Siguro medyo matagal kasi bulag So, paano siya pupunta? Medyo hindi naman ganun kadali, di ba? So, maaaring may certain time pa. Tapos nung siya'y gumaling na, wala si Jesus doon. O kung nasan man, hindi niya alam. So, he did not know much. Ang mas una pa niyang nakita yung mga taong nakapaligid sa kanya. When he got healed, ang unang na-encounter ay yung mga taong nagtatanong sa kanya, but he did not see the Lord Jesus Christ. So ito po yung kwento ng blind man. Makikita pa natin yung karugtong ng mga verses pa later on. And like what I've already mentioned before, miracles are not about miracles themselves. Iwasan po natin yung ganyang error ng mga tao na nagsasabi na, basta ako hindi na nakakalimot sa Diyos. Alam kong tutulungan niya ako. Alam mong danger doon, yun lang ang gusto niya. Yung tulungan siya ng Panginoon dito. Pero ayaw na ng repentance. Pag ikaw ay nasa kadiliman, nasa kakabulagan ka, yun talaga may isip mo. But if you know the Lord Jesus Christ, alam mo na hindi yun ang issue. Ang issue dito is repentance from sin and faith in the Lord Jesus Christ. Kaya huwag tayong mabibilib sa mga taong sasabi, basta ako hindi ako nakakalimot sa Diyos. Nagpe-pray pa rin ako sa Kanya. Basta ako hindi ako nakakalimot na naiisip ko pa rin siya sa araw, sa throughout the day naisip ko pa rin ang Panginoon. Pero isipin nyo, para saan? Para saan? Siya ba ay nananalangin para siya ay maging kagaya ni Kristo? Nagpapasalamat ba siya sa kaligtasan? O siya ay naghahangad lamang ng mga bagay sa mundong ito? Baka ang gusto lamang niya physical blindness lang ang tanggalin ng Panginoon sa kanya. So yung mga bagay na ako nasa Diyos ako, na kay Lord ako, what does that even mean? Ano ba ang kondisyon ng puso ng mga taong nagsasabi niyan? Kaya nga, ang mga milagro are not about the miracles themselves. It is not about how wonderful Jesus' power is.
that we should be drawn to Him because He is a miracle worker who can solve your issues with a miracle. Huwag natin i-encourage yung mga tao na, ang Panginoon ay mabuti siya at siya ay ang bahala sa problema mo. Hindi man natin sinasabing mali yun, ha? Pero kung hanggang yun lang ang sinasabi mo, kulang ang sinasabi mo sa tao. What we want them is to point them to the cross. Not point them lamang na si Kristo ay magpapagaling ng mga karamdaman at magbibigay ng milagro. Kung natutuwa tayo sa pagpapagaling at milagro lamang, na-miss natin yung mission ni Kristo. Naalala ko yung kinikwento ni Kuya Aloy nung bago pa lang siya dito. Kinikwento ni Kuya Aloy yung yung health issues niya at gumaling siya. Ay siya pa yung pinuri ng mga ng mga tao. Yung galing mo talaga. Favored ka ng Panginoon. So para bang si Kuya Aloy pa ngayon sikat, di ba? Nantibay mo talaga, iba ka talaga. So ganun ang tao eh. Ang bida palagi tao rin. Ang Diyos ay kasangkapan lang. Kaya pagdating sa kahirapan ng buhay, gagamitin lang ng tao ang Panginoon at hindi nila tinutumbok ang kinakailangan natin talaga, which is repentance and faith. Again, coming from what we have learned in our Sunday school kanina, sabi ni Renz, pag repentance na ang panawagan, ibang usapan na. Yan ang ayaw ng tao. They will accept the gospel, yung proposal ng gospel, we are sinners, and generally, we are sinners, kailangan natin ng Savior. Tatanggapin pa ng tao yan eh. Pero pag tinumbok mo na ito ang kasalanan mo, na kinakailangan mo tumalikod dyan, ibang usapan na yan. Diyan na magagalit ang tao. Like what I've always said, also before, that's why proclaiming the gospel in a general and broad sense is easy to do. But to really walk people through life, to tell them about their sins, to tell them, ito ang repentance sa hinihingi sa atin, ayaw ng tao yun. Ayaw din ng evangelist yan. It's too troublesome. Hindi ka pa sisikat. Mag-proclaim ka na ng isang general na gospel para it's something spectacular. But to really walk people through their issues and point them, that's why they need Christ. Because this is their situation now. Yun ang ayaw po ng tao. Yun yung messy na work. Again, ang mga miracles ng ating Panginoon ay tinuturo tayo kay Kristo bilang Mesiyas. At tayo po ay dapat tumugon sa paraan na tayo ay naangkop yung ating tugon kung sino talaga siya. Christ is not a miracle worker only. He is our Lord and Savior. It changes the whole response totally and completely. Kung makikilala talaga natin si Kristo the way we should know Him. Diba? Parang kung si Kristo ay tinignan mo lang na parang best friend na which people are doing. Tingnan mo na, teddy bear. Diba? Teddy bear lang siya. May comfort sa'yo. O kaya, sabi nga John Piper, ang tingin ng ibang tao ay parang si Kristo ay parang Coke. Na sumasarap daw ang pagkain pag may kasamang Coke. So ang buhay ay sasarap pag meron yung kasamang Kristo. Parang ganon. That's how people treat Christ. Pero sabi nga ni C.S. Lewis, it's either you call him a lunatic or the devil of hell. Kasi his claim is so outrageous. Diba? Pero yun talaga siya. It's either you call him that or you bow down to him as Lord and Savior. Kasi yun siya talaga. The demands of Christ will confront every sin in our heart. The rule of Christ will destroy the stronghold of sin sa mga puso natin. At yun talaga yun. We are coming to Christ, turning away from what we can do. Ang ating mga fake religiosity, ang ating mga ginagawa, ang ating mga gustong gawin in the name of religion, tinatanggal ng Panginoon sa atin yan. Everything will come from trusting in Him as Lord and Savior. That will fix or that will dictate everything that we do. Kaya mabigat yung Lordship and yung paging Savior ng ating Panginoon Kristo. It is truly life-changing. So some reflections and lessons para sa atin. We can see here, brethren and friends, the crucial place of believing and obeying. So nakita natin kanina how the Lord Jesus Christ was personally involved in this man's healing.
We can see here that he was physically involved. Tapos nagbigay pa siya ng instructions sa tao na siya ay maghugas sa Siloam. But the healing process does not end with just that. The healing does not only involve what Jesus did. Ang sinasabi sa atin ng ating kwento is that the man did exactly what the Lord Jesus Christ instructed him to do. Thus, we can see here a picture ng tunay na paniniwala according sa words ng ating Panginoon Jesucristo. So it is true that yes, the gospel, the general call is given to everybody. Pero kinakailangan ng faith dun sa pagtawag na yan. Meron din katapat na obedience po ito. So, totoo nga naman talaga, si Kristo ang gumagawa, Diyos ang gumagawa ng lahat. Pero yung pagkilos niya, kasama tayo dun eh. May pagtugon sa atin ayon sa kanyang biyaya. And we can see that in the man here. We see a picture here of what does it mean to respond in faith and obedience. That's why the Apostle Paul speaks about the obedience of faith in Romans chapter 1:5. The Apostle John speaks about the necessity to obey. Sabi sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son who shall not see life, but the wrath of God remains on him. Kaya nga ang Bible po ay maraming sinasabi about the promise to those who obey and the warnings those who refuse obedience. So palaging ganun eh. May command ng Panginoon at meron tayong response. May response talaga ang pananampalataya. At ang response ng pananampalataya ay may kasamang obedience. Hindi pwedeng wala. Sabi sa John 14:15, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Luke 6:46 says, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi nyo sinusunod ang mga sinasabi ko? So as the gospel is proclaimed to us, we respond in repentance and faith. And it also does not end there because the gospel will be played out sa buhay natin. That's why the Great Commission says, after making disciples, teach them to obey all of what the Lord has commanded us to do. Yung commandments, instructions, encouragement from the Lord are not abstract. Just like what Charles was telling me kanina, na ang tao tingin sa Bible ay masyadong abstract. Mga unrealistic. Sa totoo lang, palusot lang yun. Di ako niniwala. Ayaw lang nila talaga sumunod. I remember there was one brother na isang dating member ng church. Pag nag-uusap daw sila, sabi nung sister niya na dating member, sabi niya, sasabihin palagi ng kuya niya, huwag na natin ibase sa Bible yung buhay. Yung buhay lang talaga, wala yung Bible. Sabi, pwede ba yun? Pwede ba? Ganun ka-ridiculous ang tao. Na parang, oo, sige, tama na yung sinasabi ng Bible. Pero ano ba yung buhay natin ngayon? Ayun nga, yung buhay nga ang kinukompronta ng Biblia na hindi niya matanggap. Kaya gusto niya, tanggalin ang Bible sa discussion. But the Lord Jesus Christ here says, go and wash in Siloam. I hope, mga kapatid, mga kaibigan, ganun din natin nakikita, ganun kasimple ang mga utos ng Panginoon sa atin dito. Huwag tayong mag-overthink. Huwag natin i-complicate. Kanina, I asked Heather, kasi may question, yung huling question ni Mars sa Sunday School. Sabi mo, anak, paano nga ba? How did you come to the realization that naging clear ang gospel sa'yo? Saan niya na-realize ko, nag-overthink lang pala ako. Kino-complicate ko lang yung mga bagay-bagay. And we can be like that. And maybe, it's also because we want to justify what we're doing. That's why ayaw natin mag-repent sa ating mga kasalanan. So isipin natin mga kapatid, mga kaibigan, to not worry about what to eat and where. As we seek the kingdom, you don't have to be a genius to understand that. Yung wag nating habulin yung mga necessities ng buhay. But to seek the kingdom, you don't have to be, hindi mo kinakailangan mataas na IQ para maintindihan mo yan. Ang Ebanghelyo ay kahit ang mga bata ay nakakaunawa. When the Bible says, do not lay up your treasures here on earth, na kung saan ay sisiraan lang ito ng kalawang at ng mga gamo-gamo. Di ba sabi niya? That's not complicated. To lay up your treasures in heaven. When the Bible says that to set your mind on things above, not here on earth. Maliwanag po yan.
and a whole lot of instructions against how to love your neighbor, how not to be judgmental towards other people, wag mag-gossip and slander. These are simple things. To count other people more highly than yourselves. These are very simple things na command ng salita ng ating Panginoon. Whether omission or commission, the Bible is clear as day. And the best thing here is that, salamat sa Panginoon, we don't have to obey for us to be saved. Hindi naman natin kailangan sumunod para tayo maligtas. Pero, kung ligtas ka talaga, susunod ka. Yun. Susunod ka. And His commandments are not burdensome. Obedience is an evidence that you have been given saving faith. So sana mga kapatid, mga kaibigan, let obedience be not abstract to you and me. Let us remember that no matter how aggressive or defensive we are, nothing will ever mask our disobedience. Even your good works will never hide your disobedience. What you have to do is to repent of your disobedience and turn to the Lord Jesus Christ. Hindi mo matatapalan ng image yan kagaya ng ginagawa ni Solomon. Hindi mo matatago yan sa pamagitan ng magandang ng papuri ng mga tao sa iyo. At hahanap ka ng validation sa kapwa mo na kahit mas meron kang ginagawang masama o hindi tama, pero ang mga ibang tao bilib naman sa iyo. So nagtitake ka ng comfort doon. Bakit? Sa pagdating ba sa kamatayan natin, yun ba yung maging hukom ng buhay natin? Yung mga taong binobola-bola tayo, mga taong who are drunk, maybe they don't even know what our real life is. When judgment day comes, will those people save you? I remember a poem that was read during yung service ng uncle kong namatay. In that poem, it says na yung biyahe natin, pag umara tayo sa paano sa kamatayan, is a journey that you will have to walk alone. Wala ka nang kasama doon. Kaya nga, if our validation is in the praises of men, it's in the approval of our peers, or maybe even our churchmates don't even know. Maaaring ako yung nagkukunwari lang sa harapan ninyo. Yung pala, hindi man pala ito totoo sa akin. Hindi ba't nakakatakot isipin yun? But what really matters at the end of the day is who you are before God. No matter how aggressive we are, we can never mask our disobedience. Because even our good works will be tested through the filter of true faith and love. Dadaan tayo sa apoy. Dadaan tayo sa apoy. Huwag natin lokohin ang ating mga sarili. You have to repent and turn to the Lord Jesus Christ. Now, ang question sa atin dito, kinakailangan ba natin matuto ng maraming bagay para po tayo ay mag-obey sa ating Panginoon? Do we have to be a theologian? Do we have to say na I have to be in church for, let's say, 5 years, marami na akong alam na verses, marami na akong alam na quotes from kani-kanino, kasing galing na ako ni Tito Lem pag nagdi-devotion. Pag ganyan na, ready na ako maging Kristiyano pag ganyang level na inabot ko. Ganun po ba yun? The answer is no. As we can see in our story, the man did not even know much about Jesus Christ. Pero yun yung simula. Wala siyang masyadong alam. The man was not a scribe or a Pharisee. He was simply a blind man from birth na hindi nga nakikita yung mundo sa paligid niya. He has never seen even his own parents. In the eyes of people, this man was accursed by his own sin in the womb, or a victim of his parents' own sin, kaya siya nabulag. And yet the Lord Jesus Christ took pity upon the man and healed him. And the man was healed. He believed in those simple words of the Lord Jesus Christ. And like we have seen kanina, hindi nga niya nakita si Kristo nung gumaling siya. Di naman kung nasaan. Hindi siya pastor, hindi siya theologian, hindi siya deacon. Iglesia. Hindi siya nababad sa maraming katuruan. But when when he was asked about a very simple information where the Lord Jesus Christ was, wala siyang maisagot, di niya alam. But you know what? This man believed according to what was told him.
Kung anong sinabing eksakto sa kanya, sumunod lamang siya doon. Ganun lamang kasimple. Ganun lamang kasimple. Nung sinabi sa kanya, gawin mo ito, ginawa niya. At yung kanyang belief sa simpleng instructions na yan, ang naging paraan din ng Panginoon para siya ay gumaling. At hindi lamang siya, kundi para makita rin ng mga tao sa paligid niya yung biyaya ng Diyos sa pagpapagaling ng bulag na ito. In the same way, there will always be something for you to know with every encounter with Christ and His Word. Especially as we worship Him on the Lord's Day. Kahit matagal na kayong Kristiyano, if ever, para sa mga baguhan din dito, sa mga hindi pa talaga, let's say, tingin nyo kulang na kulang pa kayo. Alam nyo, pareho lang tayo ng feeling. Ganda ng feeling namin. Parang nagsisimula pa lang kami. Parang hindi mauubos ang realization tungkol kay Kristo. Kaya huwag kayong madi-discourage kasi pare-pareho lang tayo dito umaasa sa biyaya ng Panginoon. Wala kaming ganong feeling na ang dami-dami na naming alam. Ang feeling namin, ang dami pa dapat nating malaman at sama-sama tayong natututo sa bagdaan ng panahon. There will always be something about Christ and His grace in the people of God who were once blind, but now we are healed of our blindness. Marami tayong mga hindi na ako. Pero sa paglipas ng panahon, nagiging klaro sa amin ito. Sovereignty ng Panginoon, mas naintindihan natin kung paano mag-work ang Kanyang mercy sa iba't ibang situation ng ating buhay. So it is my prayer that if the light of the Lord Jesus Christ has truly shone in your hearts, you will no longer be blind. Sana sa tuwing nakikinig ka ng Ebanghelyo sa pulpit na ito, nakikita mo lalo si Kristo. Hindi ka mag-overthink, hindi ka mag-overcomplicate, kundi nakikita mo na maliwanag na ito pala ang aking Panginoon, ito pala ang aking tagapagligtas. Ganito pala kabuti ang Panginoon sa akin. Ayaw niya pala ako magpatuloy sa kasalanan, binayaran pa niya yung kasalanan ko. Ako pala ay hindi nahaharap sa kanyang paghuhukom kasi si Kristo na ang naging kabayaran ng kasalanan ko. Siya ang sumalo ng kaparusahan ko. At makakasama ko siya magpakailanman kung ako may mga kaparusahan. Nagtitiwala sa kanya at hindi sa magagawa ko. At tatalibot sa aking mga. Ganun lamang kasimple. Ganun lang kasimple. Hindi siya mahirap intindihin. Para kinakailangan maging totoo sa sarili mo. Nakikita mo si Kristo kung sino siya. You may not know much. Pero according to what you have received and what you have known, ang tanong dito, ikaw ba ay tapat? Ikaw ba ay tapat? Or may mga bagay kasi na pinanghahawakan mo pa rin, kaya ayaw mo magtungo kay Kristo. Akala mo may magagawa ka. Akala mo pag-church ang issue. Akala mo church membership ang tinutumbok mo. Akala mo attendance sa church. Baka yun kasi iniisip mo. Kaya apply namin sinasabi sa inyo, look to the Lord Jesus Christ. Many people say, ang hirap maging member kaya hindi na lang kasi I cannot attend the church's activities. It's because you do not trust who will fix your life. Nagtitiwala ka na i-secure mo ang buhay mo, i-secure mo ang convenience mo. At mas mahalaga sa iyo kaysa ikaw ay sumuko kay Kristo. Yun lang talaga siya. That's why people don't want, because they don't want to turn away from themselves and from their sin. Kaya sana ang hope ko, lumiwanag nawa si Kristo at maipakita sa atin ang ating kadiliman. Na hindi tayo manatili sa kadiliman at kabulagan, kundi tayo magtungo kay Kristo Jesus na siyang ating pong liwanag. I hope that light has removed that blindness from your eyes. It's not about you. It's not about your earthly comforts. It's not about your earthly ambition. It's not what you can do. It's only about Christ and what He has done. So in conclusion, a miracle of healing. I hope that our message has shown us what it really means to now be healed from our blindness. Sana nakita natin na bulag din naman ako noon.
Akala ko, being a Christian is like this, is like that. I was also blind. Akala natin what we really need is a miracle in our lives, for example. Gusto po natin matanggal ang suffering sa buhay natin. Gusto natin maniwala kay Kristo nang sa gayon ay hindi na tayo maging addict, gumanda na yung negosyo natin, gumanda yung mga relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. But like what I've said, no matter how good those things are, hindi yun ang tinutumbok ng Ebanghelyo. Ang tinutumbok ng Ebanghelyo ay si Kristo. Kaligtasan at kapatawaran sa Kanya. What we really need is repentance and faith in the Lord Jesus Christ. So that even if things are going, even surpassing your expectations sa buhay, or ikaw man ay lugmok sa misery, pareho lang that you need the Lord Jesus Christ. Pareho lang. Walang pinagkaiba ang dalawang yan. And so sana nakatulong po ang ating mensahe ngayon so that with this man, may we truly say, I was once blind, but now I see. Because this is not about what we perceive as good, but perceiving the beauty of the Lord Jesus Christ in all of this. Si Kristo, liwanag, gandahan niya, ang dapat nating makita. Hindi yung ikaw ay gumaling lang sa mga miserableng sitwasyon ng buhay po natin. We see Christ and our need of Him. So I hope, brethren and friends, na yun, sa ating simple lang. Hindi mahirap itindihin. Na ganun lang. That's how simple it really is. It's simple, it's true, it's beautiful, it's gracious, it's merciful. Totoo ang katapatan ng Panginoon. Walang pinipili, walang sinisino. Ikaw man ay may pinag-aralan or wala, ikaw man ay may kaya sa buhay o wala, it doesn't really matter. Doesn't matter if tayo po ay healthy or young or already advanced in our years and are on our way out. What we really need is to see the Lord Jesus Christ. Siya talaga ang ating kinakailangan. Tayo po'y manalangin.